So saan po nagsisimula at magtatapos itong sinasabi po ninyong investigasyon dapat dito po sa mga ginastos ni Ginoong Marcoleta noong kampanya? Siyempre, inaasahan po natin umaksyon yung COMELEC hinggil sa aming reklamo sapagkat yung COMELEC ang aming final ay tungkol sa violation of certain provisions of the Omnibus Election Code, samantalang yung sa Ombudsman naman has something to do with perjury, yung pagsisinungaling in other words. So dapat aksyonan po ito ng dalawang ahensya at kung sakaling magkaroon ng desisyon, in terms of process, aakyat pa yan sa mga korte, sa ibang levels, lalo na kung ipagpipilitan ni Marcoleta na tama siya. Yan. Ang napakinggan ninyo ay ang namuno sa grupong kontradaya. Isang bagitang abogado din, Attorney Danilo Araw. Nagsampa ng kaso laban kay Marcoleta. Di lang sa Comelec, kundi pati na sa Ombudsman. Sino-sino itong mga abogadong ito? At sa kasong kinaharap ngayon ni Senador Marcoleta na isang INC member, perjury, sa Ombudsman yan. At meron pang kaso na pinafile doon sa Commission on Election. Ang tanong, makatulong kaya ni Marcoleta ang maimpluwensyang siktang inaniba niya ang Iglesia ni Kristong kay Manalo? Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. Welcome sa lahat. Tatalakayin natin itong mainit na issue, mga kapatid kong alala ninyo. Tinatalakay natin yung na-interview siya ni Katunyeng noon, di ba? Sabi niya, si Marcoleta, siya ay kaanib ng Iglesia ni Cristo, and in general law sa Iglesia ni Cristo, pinagbabawal sa mga miyembro na magiging politiko. Pinagbabawal daw na tatakbo sa eleksyon. Pero kinukumpirma ni Senador Marcoleta na may basbas siya dahil ang lahat daw umano na mga ginagawa niya na may kaugnayan sa pagtakbo at sa kanyang political career, may alam ang tagapangasiwa, may alam ang iglesia. Dahil yun daw umano ang kailangan bilang kaanib, ipaalam lahat. Ngayon, sa interview sa Net25, dahil nagkukontrahan yung sose at yung salin ni Marcoleta, ang salin niya ay 51 million habang 122 million ang nagasta niya sa eleksyon. At sa deklarasyon niya sa sinumpaang salaysay sa SOSI, yung 122 million ay sa kanya yon. Walang contribution. Ngayon na ikumpara ang SOSI at salin. At ang katanungan, nagiging viral na issue yon. Paano nakagasta siya ng 122 million sa eleksyon kung ang kanyang pera sa salin ay 51 million lang? Doon napilitan si Marcoleta na ipagtapat sa national television, sa Net25, na marami siyang mga kaibigan. Marami siyang mga kaibigan na nagbigay contribution. Ngunit nakiusap sa kanya, huwag mong sabihin ang aming pangalan. Kaya yun daw ang dahilan kung bakit zero contribution at inaamin niyang sa kanya lang ang kabuoang gasta, pero
bilang abogado, nakalimutan kaya ni Senador Marcolita na yung susi na kanyang isinumiti sa Commission on Election ay sinumpaang salaysay niya. At ang pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay ay isang kasong perjury. Di pwede na magiging lusot dahil nakiusap. Nakiusap ang mga kaibigan. Kaya sinungaling na lang sa sinumpaang salaysay. Sa ating mga suking taga-subaybay, welcome po. Anong masasabi ninyo? Comment kayo. At inaniyahan namin kayo, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live streaming. At huwag ding kalimutang mag-subscribe, lalo na sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. No? So, makatulong kayo sa ating talakayan bilang pag-evangelize sa mga kapatid natin sa social media. Sa anong paraan? I-share ninyo ang video natin sa pagsagot, no? Kaugnay sa mga issue na divinity of our Lord Jesus Christ, both human and divine, hypostatic union. At sa pagkakataong ito, tatalakayin din natin ang may kaugnayan, no? Sa issue na mainit ngayon, isang senador na kaanib sa Iglesia ni Cristo binigyan ng exemption ng Iglesia dahil bawal para sa kanila ang maging kandidato, pero pinapayagan, may basbas. Noong sinabi ni Senador Marcolita na lahat na ginawa niya na may kaugnayan sa kaniyang pagtakbo, sa kaniyang political career, ay alam ng Iglesia. Ang malaking katanungan dito, yung pagsisinungaling niya sa susi, na hindi inihayag kung sino ang nagbigay ng contribution. Alam kaya ng tagapangasiwa ng Iglesia ni Cristo? Ano sa tingin ninyo? Di kaya ang pamilyang Diskaya na isa sa mga iginiit niyang dapat magiging state witness ay isa sa mga nagbigay ng contribution sa nakalipas na eleksyon? Di kaya si Eduardo Manalo, ang tagapangasiwang pangkalahatan, ay nagbigay din ng contribution para sa pagtakbo ni Senador Marcolita? Nagtatanong lang. Ha? Oh. So inanyayahan din namin kayo mga kapatid, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe sa Factbusters PH, nasa link, at ang pangalawa nating channel, Pananampalataya at Katwiran, nasa link mga kapatid. Okay, di na natin patatagalin pa. Ating pakinggan muna ang interview sa nanguna sa grupong kontradaya. Di basta-basta ang mga abogado na nag-file ng kaso, nagsampa ng kaso ni Senador Rodante Marcolita. Dahil grupo ito ng kontradaya at mga bigating abogado, si Attorney Danilo Araw. At yung grupo ng Advocates of Public Interest Law, APEL. Isa na dyan, idol na idol ko ito, si Attorney Alexander Lacson. Bakit kilala ko siya? Dahil sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, may training noon, doon sa Davao isinigawa, isa ako sa mga nag-attend, speaker namin, si Attorney Alexander Lacson. Napakagaling.
Napakatalino na abogado. Di basta-basta. Tumakbo ito ng senador. At binuto ko siya dahil nakilala ko siya bilang speaker namin at napakagaling talaga. May aklat nga ako sa kanya. Oh. Ito, aklat ni Attorney Alexander Lacson. So kasama ni Attorney Alexander Lacson ay si Attorney Dino De Leon, mga kapatid. No? Sila ang nagsampa ng kaso laban kay Senador Marcolita matapos inamin ni Marcolita sa National Television na di niya sinabi ang totoo kaugnay sa kanyang salin. Pakinggan muna natin si Attorney Araw sa interview ng Bilyonaryo Channel. So saan po nagsisimula at magtatapos itong sinasabi po ninyong investigasyon dapat dito po sa mga ginastos ni Ginoong Marcoleta noong kampanya? Siyempre, inaasahan po natin umaksyon yung COMELEC hinggil sa aming reklamo sapagkat yung COMELEC, ang aming final ay tungkol sa violation of certain provisions of the Omnibus Election Code, samantalang yung sa Ombudsman naman has something to do with perjury, yung pagsisinungaling, in other words. So dapat aksyonan po ito ng dalawang ahensya at kung sakaling magkaroon ng desisyon, in terms of process, aakyat pa yan sa mga korte, sa ibang levels, lalo na kung ipagpipilitan ni Marcoleta na tama siya. Pero nag-file naman kami knowing full well na may mali at malakas yung aming kaso. Pag sinabi po ninyong mali, what exactly do you mean? Maling-mali yung pag-fill out ng total campaign contributions na zero yung nakalagay. Kasi ang assumption doon ay out of pocket yung expenses mo. Walang problema kung out of pocket, pero gaya ng nabanggit mo, more than 112 million yung ginastos, pero yung kanyang latest net worth, patay sa kanyang isinumiteng salin, ay nasa mahigit 51 million, if I'm not mistaken. So wala pa sa kalahati. Tapos inamin niya early November nung naging issue ito kasi may exclusive report yung Bilyonaryo News Channel sa isyung to. Nag-react si Marcoleta at ang sinabi niya, hindi naman daw zero talaga yung campaign contributions kasi may mga nag-donate. So napilitan talaga si Senador Marcolita na ipaliwanag dahil may kontrahan sa kanyang salin at sa kanyang susi. Imagine, lumabas sa susi kasi nang nasilip ito na 122 million ang nagasta niya habang ang kanyang pera sa salin ay 51 million. O kaya ang katanungan, kung 51 million ang pera mo, paano ka nakagasto na sa iyong sarili, na 122 million. Siguro kung ginamit niya ang kanyang pagkaabogado, logically mga kapatid, pwede niyang malusutan yon. Yes, nagasto ko 122 million. Kaya nga, ang nanatili kong pera ay 15 million. Pwede niyang malusutan yan. Kaso, ang problema, inamin niya sa publiko. Anong inamin niya? Di naman totoo na sa kanya ang kabuuang pera. Meron talagang nag-donate. Dahil sa pakiusap ng nag-donate na wag silang isa publiko, kaya inaangkin niya. Yon, doon na papasok ang perjury. Tuloy natin si Attorney Araw. Sa kanyang kampanya, pero ayaw magpakilala. So napilitan daw siya na ilagay na zero. Alam mo, Corina, may direktang implication ito sa susunod na halalan kasi kung hahayaan ito ng COMELEC, pwede pala. Oo, so pwede pala na dahil sa pakiusap sa mga nag-donate, yung sinumpaan mong salaysay ay pwede kang magsinungaling. Na yung mga kandidato ay maglalagay ng zero tapos sasabihin lang nila ayaw magpakilala ng kanilang mga donor.
So para saan pa magkakaroon tayo ng SOSE if the candidates can get away with it at hindi na sila magiging transparent kung sino yung kanilang mga campaign donor. Okay, so do you hold COMELEC Chairman George Garcia accountable as well? Bakit nakalusot po sa kanya yung ganyan? Magandang tanong po yan. Siguro magiging accountable yung buong COMELEC as an institution kung hindi natin makakamit yung hustisya. Kung hindi aksyonan ng Commission on Election ang mga reklamo kaugnay sa perjury, galing mismo sa bibig kasi ni Marcolita, recorded, kumalat, na inaamin niya, nagsinungaling siya sa sinumpaan niyang salaysay. And by justice, we mean making Marcoleta himself accountable along with probably other candidates, other politicians na may focus din, so to speak, na ginawa sa kanilang SOSE. Alam mo, Corina, on a side issue, alam mo, isa sa mga dahilan kung bakit medyo nahihirapan yung mga grupo tulad ng Contradaya, kasama na rin sina Attorney Dino De Leon at Attorney Alex Lacson na co-signatories po namin, masyadong mahal ang filing na yung legal fees, to be more specific, sa COMELEC. Nako, Alam po ba ninyo, to file a case, 10,000 pesos po ang kailangan mong wow, gastusin. Para sa mga ordinaryong tao, napakabigat po ng halagang ito. totoo. Lalo na sa kasalukuyang sitwasyon natin ngayon, di ba? Ang hirap talaga. Kaya isa ring dahilan yan kung bakit kakaunti lang o paminsan-minsan lang yung pag-file ng mga ganitong kaso. Sa bahagi ng Contradaya, sa pagkakaalala ko, pangalawa pa lang ito during this particular election cycle. One pertains to a party list group, ngayon senador naman. Okay, so para malaman po kung sino pa ang dapat managot sa ganyan pong mga sinasabi nga po ninyo umano'y misrepresentation, is all of that open to the public? Is that transparent? Okay, magandang tanong. Merong ilang mga impormasyon na open to the public. Halimbawa, yung SOSE, pumunta ka lang sa website ng COMELEC, mada-download mo yung SOSE ng mga kandidato, nanalo man o natalo. Pero Corina, ito yung medyo masamang balita. Ang ginawang available lang ng COMELEC ay yung page 1, yung unang pahina ng SOSE. Bakit? Nasaan ang page 2? Well, dapat COMELEC po yung sumagot po sana dyan. O yan. Bakit, asa na ba ang pahina 2? Kasi matagal na namin tinatanong yan. Kasi kung mag-a-upload ka rin lang, lubos-lubosin mo na. Isama mo na yung buong SOSE form. 2 pahina lang yun sa aking pagkakaalam. At dahil sa kasong ito, siguradong lalabas yang pahina 2 na hindi nakita diyan sa pag-upload ng Commission on Election. Tapos yung mga appendices, pwede namang ma-digitize yun and then saka natin i-upload. So maganda sana buo yung uploading. Don't get me wrong, useful naman yung page 1 pero sana lahat-lahat na para mas mainam, para mas maganda yung reference natin. Ayun. Okay, so in such case, mapatunayan po na siya po ay nag-misrepresent o nagsinungaling, pwede pong perjury. So, ayan, mga kapatid, ang bahagi sa interview ng Bilyonaryo Channel kaugnay sa kasong isinampa ng grupong Contradaya, no? Nagsampa sila ng reklamo laban kay Senador Rodante Marcolita. Sila ang nakita ninyo na in-interview ni Corina Sanchez ay si Attorney, di basta-bastang abogado ito, Attorney Danilo Araw, namuno sa Contradaya. At itong Contradaya ay election watchdog group ito. At ang grupo din na Advocates of Public Interest Law, APEL, si Attorney Alexander Lacson, magaling din ito na abogado. At ito, kahit manipis na aklat niya, pero grabe. Grabe talaga ang mga nakasulat dito. Si Attorney
Dino de Leon. Sila ang nagsampa ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ito'y kaugnay sa pahayag mismo ni Marcoleta, mga kapatid, na inamin niya sa Net25. Nung pinapaliwanag niya bakit nagkontrahan ang kaniyang susi at salin. Ang pwede sana kung ginamit ni Marcoleta ang kaniyang pagka-abogado, pwede niyang lusutan 'yon. Na sa nakalipas na eleksyon, yun talaga ang kabuuan kong pera plus 115 million, i-plus yung 122 million plus 115 million. Yun ang kabuuan kong pera. Pwede niya lusutan yun. Pero, sa salin, yun na lang ang ipinakita. 15 million. Bakit? Nagasto na ang 1. Pwede siguro, lusutan niya yan. Pero iba, no? Ang palusot ni Marcoleta, nakalimutan siguro nila na marami akong mga kaibigan. At sila'y nagbigay ng donation para sa kanyang pagtakbo. Congressman pa umano siya dahil naniniwala sila na mas mabuti na maging senador siya. Yon ang interview. So, inaamin niya na yung sinumpaan niyang salaysay, ang susi kasi, yun ay opisyal at sworn document yan ilalim sa batas. Kaya, maling deklarasyon nito, mga kapatid, ay hindi lamang simpleng technical error, kundi maaaring magresulta ito sa kasanayan ng maging pahayag na may legal na pananagutan talaga. So, dahil sa pahayag na yan, na ang kaniyang nakalipas na kampanya at ang pagdeklara niya ng kita at gastuhin sa eleksyon, kahit may mga nag-donate, pero dahil sa pakiusap, inako niya lahat. Kaya sinampahan siya ng perjury. Yung perjury, dahil sinumpa ang salaysay, ang susi, mga kapatid, pagbibigay ng maling pahayag ilalim ng panunumpa. Yon. Hindi pwedeng malusutan dito at magiging lusot lang dahil nakiusap sila. Tama nga ang pangalan sa nagbigay ng donation dapat ilagay bago manumpa sa susi. So, kaya nga, isinampa ang perjury na reklamo laban kay Senador Marcoleta sa Office of the Ombudsman. Siya mismo ang nagpahayag sa TV interview na tumanggap siya ng campaign contributions noong nakalipas na 2025 eleksyon. Ngunit sa opisyal niyang Statement of Contributions and Expenditures, yung tinatawag na SOSE, na isinumiti ni Marcoleta sa Commission on Elections, nakadeclare siya na zero ang mga contribution. Bakit? Siya ang nagpaliwanag. Ang nagbigay donation ay nakiusap. Huwag mong isa publiko. So kaya, sinumpaan ng SOSE at inamin niyang nagsinungaling siya, ito ay posibleng paglabag sa batas dahil ang SOSE na isinumiti ni Senador Marcoleta ay sinumpaang pahayag yan. At ang hindi pagsabi ng katotohanan ay maaring
mabibilang ito sa perjury na kaso ayon mismo sa Artikulo 183 ng Revised Penal Code sa ating bansa. At meron ding fall offense sa election law violation. Bukod sa perjury complaint, mga kapatid, may ibang kaso na inaayos laban sa kanya na posibleng violation ng Omnibus Election Code dahil sa sinasabi nitong walang tamang pagdeklara ng campaign contributions at expenditures. So, malulusutan kaya ito ni Marcolita? Sinabi ba iyan ni Marcolita dahil kaya siya ay kaanib sa maimpluwensyang sikta na Iglesia ni Cristo? Ang tanong, ang Iglesia ni Cristo ba ay pwedeng makapagligtas kay Senador Marcolita sa kaniyang mga kaso na kinaharap ngayon? Ano sa palagay ninyo? Hindi, mga kapatid, lalo na wala silang impluwensya sa kasalukuyang administrasyon, no? Ang INC ngayon. Kung may mga legal na kaso si Senador Marcolita, including tong tinatawag na perjury complaint na isinasampa sa Ombudsman, sa Office of Ombudsman, mga kapatid, dahil sa hindi pagdeklara sa kanyang campaign donors sa SOSI. Ang Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo hindi maaaring pumasok at hindi maaaring ipilit na i-drop o alisin ang kaso bilang isang religious institution. Ang mga reklamo na inihain laban kay Marcolita, mananatiling pinoproseso ito batay mismo sa batas, batay mismo sa mga ebidensya, at hindi sa suporta ng isang religious organization. Siguro, maaaring may ang iglesia pwedeng makapagbigay ng legal na depensa dahil meron din sila mga abogadong kaanib sa INC. Naalala ko nga yung si Father Winston Cabading at nasampahan ng kaso at kabilang na ako diyan, mga kapatid, no? Kung maalala ninyo, na ang kasong iyon ay naakyat sa korte. ang piskal pala na naghawak ay kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pero, salamat ng Diyos, salamat sa Diyos, dahil naibasura na yon. Naibasura na tuloy ang kaso. No? So, okay, balikan natin. Alam natin na ang INC ay maimpluwensya na lalo na sa politika, no? Dahil sa kanilang tinatawag na pagboto sa lahat ng mga miyembro nito, mga kapatid. At pwede silang makabigay ng suporta moral kay Senador Marcolita. Pero di pwede na sila'y manghipasok, lalo na sa isyu, mga kapatid, sa kasalukuyang hinaharap ngayon ni Senador Marcolita na mga kaso sa COMELEC at sa Office of the Ombudsman. So, anumang legal na depensa ni Senador Marcolita sa mga kaso tulad sa ng perjury at ilan pang legal issue, mga kapatid, kailangang iharap ito sa korte.
o kaya sa ombudsman, pagtanggol ng mga abogado ni Senador Marcolita batay mismo sa legal grounds. Hindi batay sa impluwensya ng simbahan. No? Okay. Tutukan din natin ito. Ano kaya ang resulta nito? Sa kasong kinaharap ni Senador Marcolita, meron tayong boses ng masa diyan? Yes or no lang yan? Pabor ba kayo na kinasuhan si Senador Marcolita? Nangunguna dito ang yes, 89%, no, 11%. Okay? So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto mga kapatid. Tinatalakay natin ngayon ang mainit na isyu ng isang senador. Magaling din ito na senador. Napakagaling. Mag-imbestiga. Believe nga ako sa investigasyon niya. Yung may kaugnay sa Osami City. Diba? Pero sa kasulukuyan, may hinaharap siyang mga kaso. At di basta-basta itong mga nagsampa ng kaso, mga magagaling din ito ng mga abogado. At galing pa ang ebidensya, galing mismo sa bibig ni Senador Marcolita. Ang tanong, malululusutan kaya ito ni Senador Marcolita? I am Kathleen, I am the